Okay, good day po sa atin mga kapaps. Coding tayo ngayon at susubukan nating andito tayo sa Antipolo. So, coding tayo. Mag-aalas 6 na. So, ayan, medyo madilim na yung yung kapaligiran. So, pero subukan natin mag-vlog. Dahil hindi naman tayo pwedeng lumabas ng Maynila dahil coding nga tayo. So mag-vlog muna tayo ngayon. Subukan nating ma-dokumento yung mga dapat nating gawin bilang isang delivery services. Kailangan din natin mag-strategy. So importante 'yan. So ayan, maingay nga lang sila. Alam mo, hindi ko kasi pinatay yung apps ko para naghihintay ako ng booking. So pasensya na po, pero okay, sa ating mga paps, magandang umaga sa inyo at doon sa mga customer dyan natin na mga wala rin tigil na na nanonood ang ating mga vlogs kasi nakakuha sila mga tips kung paano mapadali ang kanilang mga booking. So marami tayong mga tips niyan sa ating mga nakaraang video. So kaya marami tayong mga customer na subscriber nito. So doon po sa mga hindi pa subscriber natin, please naman po, baka pwede naman i-subscribe natin, no, para pa tayo maka 1,000 na subscriber at saka ma-monetize na tayo. So ayan po, dagdag kita rin yan para sa ating mga ginagawa. So maraming salamat doon sa mga subscriber at doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, maraming salamat po. Thank you very much po sa inyong pag-subscribe. Malaking tulong po talaga yan. So unahin natin yung ating tips doon sa mga baguhang mga delivery, mapalalamove man yan, Spotify man yan, o kaya iba pang delivery services. Ganito din talaga ang kalakaran. So ayan po, mayroon tayong nilista dito, 3 lamang ito. Unang-una tingnan na yung mga icons dun sa bookings na iba-iba yung icons dun sa mga bawat delivery services, magkakaiba yung icons nila. Pero sa Lalamove, unahin na natin yung sa Lalamove, yung mga unloading, loading, meron pong may mga icons, and then yung queuing fee, so meron din yung mga icons. So importante lang na hindi naman kailangan nating kabisaduhin yung familiarize lang natin yung ating mga sarili doon sa mga icons, kasi napaka-importante nun yung mga yung mga icons na yun, kasi napaka-importante yun bilang nag-notes yung mga customer natin. Importante yun para sa kanila at sa atin din naman, kasi yung halimbawa yung loading and unloading, kinuha mo pala tapos hindi ka pwede magbuhat, o kaya babae ka tapos mabigat yung mga parcel, so hassle naman. So baka i-cancel mo yun, o kaya i-cancel din ng customer yun kasi hindi pwede. Yan yung mga possibilities na kailangan talaga natin malaman yung mga notes. And then pangalawa, yung notes ng kadalasan yung pabili. So mayroon talagang mga pabili na customer sa mga motor, meron talaga sila may nakakausap po sa motor, marami talagang tumatanggap ng mga pabili services o kaya abono. Pero sa aming mga naka 4 wheels, bihira talaga kaming kumuha ng mga abono kasi aminin ko na talagang nag-iingat talaga kami sa mga scam, kasi nga halos lahat ng mga abono sa 4 wheels ay scam talaga. Sabihin na natin sa apat na 3 yung totoo diyan, tapos isa yung scam ka, lugi ka pa doon, di ba? Kahit isa lang yung scam doon sa 4 na booking na abono, totoo ng 3, tapos yung isa scam pala, lugi ka pa doon. At saka isa pa, yung ratings mo talagang bababa. So ayan, iniiwasan natin na ako bilang personally, hindi talaga ako kumukuha ng kasi iniingatan ko talaga na bumaba yung ratings ko, kasi minsan yung ratings ko sumadsad sa good. So pag ayan, sabi nga nila nung mga kasamahan ko na yung ratings nila is good lang, nahihirapan na silang kumuha. Nakalagay lagi leave this order. Ayan po yung masakit na katotohanan kapag marami kang cancel na hindi mo naman intention na ikaw mag-cancel, kahit si customer mag-cancel,
wala tayong magagawa, tayo pa rin tatamaan. So yan po ang iniingatan natin bilang hindi tayo kumukuha dun sa mga paabono. So pasensya dun sa mga customer natin na legit naman talaga nagpapaabono, pero tinatamaan nga lang minsan sila ng ng mga marami talagang nangi-scam. At napakadali lang kasi mag-scam dito sa sa Lalamove kasi walang control si Lalamove yan sa mga nag-i-scam na yan So ikaw talagang driver o kaya rider ang sa sarili mo lang talaga tatama yan kung halimbawa ma-scam ka, wala kang magagawa. Yan, ayan yung tip ko na yan ang tip ko na una. And then pangalawa, handa mo kailangan maging maging masipag ka at saka magalang ka dun sa customer. Sabi ko na dapat magalang ka o masipag. Dun sa galang kasi kahit na let's say mali si customer tapos ikaw tama, ang mangyayari pa rin dyan babawian ka pa rin dyan ni customer babawian ka pa rin sa rating. Halimbawa nagtalo kayo sa isang bagay na mali naman talaga si customer, pero ang the end ikaw pa rin yung ikaw pa rin yung tatamaan, ikaw pa rin babagsakan sa ratings mo. Kaya ang gawin mo na lang, laruin mo na lang sila. So wag mo na ipamukha sa kanya na mali siya kasi nga tatamaan ka pa rin kahit siya ay mali kasi customer nga siya So wala namang pakialam niyan sa sa ratings natin, basta pag masama ang loob niyan talagang gagawin niya kung anong nasa loob niya kasi alam niya yung tama sa kanya, di ba? So ayan yung yung masakit na katotohanan para sa ating mga driver. Kaya tayo talaga maninimbang. So doon sa masipag naman sinabi ko, dapat maging masipag ka kahit hindi ka nasabihan na kahit na hindi nakalagay doon sa booking niya na may bayad yung pagbubuhat, tulungan mo na rin kahit papaano kasi pag tinulungan mo sila tapos natuwa siya sa iyo, baka i-ratings ka na maganda. Yan yung yun yung dapat natin gawin talaga kasi wala tayong magagawa trabaho natin to So minsan nga may customer na ang akala nila libre na yung buhat natin, yung ang masakit pa kung halimbawa 300 kilograms yung bubuhatin, ikaw lahat magbubuhat So excuse me, ranas ko na talaga yan na ako pa talaga nagbuhat. So at sinabi rin ni customer na yung delivery driver na nakuha ko hindi nagbubuhat akala siguro niya babayaran ko siya kung hindi siya magbuhat. Napakasakit. Hindi nagbubuhat akala siguro niya babayaran ko siya kung hindi siya magbuhat. Napakasakit, di ba? Kasi marami sa kanilang hindi alam kung ano talaga yung protocol na akala nila pag nag-book sila libre na buhat. So ewan ko kung alam nila na hindi libre pero nagaganon sila. So hindi natin maano yung lahat ng customer. Meron naman mabait pero bihira lang naman yung ganon na parang hindi mo alam kung nasa Pilipinas ba siya o basta ganyan na marami silang ganon. So and then yan yung pangalawa natin, tips natin yan, maging magalang at dapat masipag. So ang pangatlo, ito lahat ang pinaka-importante sa lahat para sa aking driver kasi naranasan ko na to at experience ko na to na sama-sama talaga ng loob ko dahil nangyari sa akin to. Yung mali yung pin niya ng 10 kilometers kasi mali yung nilagay niya na na address, at ang masama pa yung address niya is hindi siya nakasulat na halimbawa sa Masigasig Street, hindi siya Masigasig Street nilagay niya kundi yung code siya. So hindi mo talaga matitrace, sila lang talaga makakaalam nun. Ang nangyari 10 kilometers yung so ang nangyari siyempre nagpadagdag ako sa kanya. Mali pala yon, dapat pala ang gawin mo doon pagka ganon, itawag mo sa opisina at sabihin mo na mali yung pin. Kasi bago-baguhan pa lang naman ako noon, so siyempre okay lang sa akin na okay ma'am, mali yung nyo, ito pakita ko sa inyo, mali yung nyo. Ang nangyari kasi doon, yung nagbook tsaka yung sa drop off hindi nagkaintindihan, so nagsisiyan sila, so ako binagsakan. So sa opisina dinreklamo niya ako, and then ayun nga nangyari na bawal nga daw yun. So mabuti hindi ako na ban, na suspended lang. Hindi naman ako na suspended kundi sobrang laki ng binaba ng ratings ko. Ayan yung so pagka ganon, coordinate mo sa sa opisina, tapos i-rebook nila yon. So para sa proper
pricing. So mangyayari kasi doon kung halimbawa ganun, mag-additional sa opisina tapos may cut uli sila doon. Ang nangyari kasi doon walang cut yung opisina, parang naging nagkaroon lang kami ng sarili naming usapan na o ganito. So ang ending, ako yung kawawa, akong binagsakan ng kasi nga nagreklamo yung yung nagbayad. So kasi hindi daw niya kasalanan, yung kasalanan daw ng nag-booking. So ako rin naman pinutukan. So since may mali na doon sa ko, so inaccept ko na so para sa susunod pagka ganun, alam na natin na hindi pwede yung ganun. So ingat po talaga. Number 1 po talaga yan na tips ko para doon sa mga baguhan, na wag po talaga manghingi ng dagdag o kaya tips doon sa mga wag tayo manghihingi ng tips. Kung halimbawa naman voluntary binigay yung tips, okay lang, tanggapin natin kasi hindi naman magreklamo yun kasi voluntary may binigay. Pero kung na-exist natin na mga malayo po kasi yung yung pin nyo, mali yung pin location nyo, kaya kailangan mo nagdagdag. So sa atin po ay napaka big no para sa atin yan. So ingat po talaga sa ating mga paps, kasi nga alam mo naman kapag ang ratings natin bumaba, hindi tayo makakuha ng mga booking na magaganda, di ba? Comment kayo sa baba sa mga nangyari sa inyo na ganun ang kalakaran talaga. So maraming salamat po. Ingat po sa ating lahat. At yun lamang po, kung halimbawa nakarating ka doon sa dulo ng ating video, sana po subscribe po tayo. Maraming salamat and have a nice day po sa ating lahat, mga paps and ka-customer. Maraming salamat po. Thank you very much. Bye.